walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makisaksi, 3 araw bago magpasko, mga last-minute Christmas shopper nagkukumahog na sa pamimili ng mga regalo. Pinakabagong sitwasyon sa bus terminal at sa lagay ng trapiko palabas ng Metro Manila, alamin. Exclusive, pagkamatay ng batang lalaki sa Marikina. Inaalam kung posibleng sinhi ng aksidente niyang pagkain ng pulbura ng Piccolo. Lalaking taga Cavite na tinamaan ng ligaw na bala, kabilang sa mga unang biktima ng pagsalubong sa bagong taon. Sa showbiz saksi, Ogie Alcacid at Regine Velasquez ilang beses na iyak sa kanilang kasal. Isang OFW mula sa UAE nagrereklamo dahil hindi pa rin natatanggap ang balikbayan box na ipinakargo niya noon pang Setyembre. Una sa saksi, makitikim sa lechon na sing-sarap ng tradisyonal na lechon pero healthy kainin. At mamangha sa mga makapigil hiningang stunts sa Great American Circus. Tatlong araw bago magpasko, hindi pa rin maubos-ubos sa mga last-minute shopper sa mga mall. Lalo pat extended po ang mall hours ngayong linggo. At dahil ginabi na sa pamimili, pahirapan na rin ang pagsakay sa mga jeep, bus at taxi. Live mula sa Quezon City, saksi si Rida Reyes. Rida? Yes, Igan, Marisa, ito na ngayon tinatawag nila na holiday rush. Malalim na kasi ang gabi pero hanggang ngayon ay wala pa rin patid ang pagdating ng ating mga kababayan sa mga shopping mall para sa kanilang last-minute Christmas shopping. Habang lumalalim ang gabi, siya namang lalong pagkapal ng bilang ng mga mamimili sa mall na ito sa Quezon City. Extended ang mall hours ngayong Christmas week, bagay na nilulubos-lubos ng mga gustong humabol sa kanilang Christmas shopping. Karamihan sa department store ang diretsyo kung saan mas marami raw ang pagpipilian. Si Jay Agan, ngayon palang nakapamili ng panregalo sa kanyang mga inaanak dahil sunod-sunod raw ang dinaluhan niyang Christmas party nitong mga nakakaraang araw. Pero kahit mabilisan na ang pagpili, gusto pa rin niyang makatiyak sa ipanre-regalo. Super crowded, pero at least okay lang naman. Napansin ko nga na isa-isa niyo talagang pinapatest. Bakit po? Para ma-double check kung working siya o hindi. Secondly, para safe din, para kahit papano, pag uwi mo, gumagana siya. Pero kung sa cashier, mabilis lang ang usad ng pila. Sa gift wrapping counter, walang galawan ang mahabang pila. Wala tayong magagawa. Talagang mahaba ang pila kahit saan Kaya wala kang choice. Kaya pipila ka na lang talaga. Pero di pa dyan nagtatapos ang mahabang pila. Sa labas, heto't panibagong pila na naman kasi ng taxi, jeep at bus ang kailangang bunuin paglabas ng mall. It's terrible. I should have more motor vehicles set up for taxis here because the people are just waiting and he's yelling. They're very upset. It just shouldn't be happening. Pagod na, nahihirapan. Oo, nagugulo na rin yung baby kasi kanina pa dapat tutulog na. Wala pa kami sa bahay. Igan, sa mga oras na ito ay nananatili pa rin na maayos ang daloy ng trapiko sa harap ng mall sa bahaging ito ng EDSA. Ayon sa MMDA Traffic Sector ay bukas pa nga ang inaasahang pagsisigip ng traffic, sakay pa rin naman kababayan natin na magsisipag-uwian para sa Christmas break. Samantala, Igan, na dahil lang sa masikipan na bilang ng mga tao sa mga malls ay nagkakaroon ng konting problema, merong mga nagkakawalaan at bilang bahagi nga ng ating serbisyong totoo ay meron po tayong mga kapiling ngayon na mananawagan po siya sa publiko dahil nga po simula kaninang alas 2 daw ng hapon ay nawawala ang kanyang apo, ma'am? Kasi naman po makapulot kay Cloud. Cloud Javen po siya. Ito po Mawa naman po kayo. Kanina pa po kami dito sa SM North. Pakibalik naman po. Dito po kami nag-aantay. Parang awa nyo na po. Sige na po. Mama, maaari po ba tayo magbigay na lang ng cellphone number na pwede nilang makontak, ma'am? Pakitawagan na lang po, kaya pakitext. Ang number ko po, 0929-1533-457. 457. Hanapin niyo na lang po si Bing Agustino po. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 0929-1533-457. 457. 09
Alright, maraming salamat po, Ma'am Bing. At live mula dito sa EDSA North Avenue, ako pa rin si Rida Reyes, ang inyong saksi. Sa gitna ng Christmas rush, sa Divisoria naman tayo, ilang pasaway ang namataan nagbebenta pa rin ng paputok. Yan ay kahit pa may mga sinita na ang DTI at pulisya kanina. Live mula sa Divisoria sa Maynila, saksi si Bernadette Reyes. Bernadette. Arnold, maghahating gabi na pero ganado pa rin ang mga tao sa pamimili dito sa Divisoria. Pero kung ano namang lakas ng bentahan ng mga gift items, siya naman tumal ng bentahan ng mga paputok. Tuluyang pamorning ang bentahan dito sa Divisoria na gustong samantalahin ng mga di pa nakakapamili ng mga panregalo sa Pasko. Gabi man o umaga, ganito ang dadatnan dito sa Divisoria. Siksikan, magulo, napakaraming tao. Pero kaliwat kanan naman ang mabibilhan ng samot-saring panregalo. Pero pagdating sa paputok, matumal pa rin ang bentahan. May ilang mga takot na kasi tulad ni Bong Kilian na minsan na raw nasunog ang balat ng aksidenteng mahagisan ng paputok. Ano nakapasok sa iyo? Hindi ko po alam, bigla na lang maagi sa leeg ko. At naman po yung bimpong nasa leeg ko. Kaya nandala na po ako niya. Pero sadyang marami nagbabaka sakaling manininda. Hindi na raw kasi sasapat ang kita sa pagbebenta lang ng luces at Roman candle. Kaya may ilan ako nasaksiyang lantaran sa pagtitinda ng mga ipinagbabawal na paputok. Tulad ng plapla, bawang, piccolo at sinturon ni Judas. Ganun talaga hanap buhay. Makikipagsapalaran po tayo. Dahil gusto nyo talagang mabuhay. Di ba ho? Pero pagka hindi naman ho talaga pwede ibenta, hindi ho talaga namin binibenta. Fireworks. Iyan ay kahit pa kaninang umaga lang ay nagbabala ng Department of Trade and Industry kasama ang PNP at kinatawan ng Manila City Hall sa ilang mga nahuli nagtitinda ng bawal na paputok tulad ng bawang. Masira na dyan. Isang taon naman yun. Iikot uli kami kapag nakita namin yung mga tinatawag na ipinagbawal ng undersecretary natin ay atin na itong kukumpiskahin. Ayon sa DTI, nakakabahala ang bentahan ng paputok ngayon, lalo pat nakakaakit daw sa mga bata ang kulay at disenyo ng packaging ng ilang mga paputok. Sabi nga nila, hindi pambata yan, laro ang pambata. Very colorful, maliliit, mga cartoon characters ang ginagamit. Ano? So, delikado sa bata. So, siguro sa mga magulang ay dapat binabantayan dahil baka ito ay mga mabibili sa mga sari-sari store ng Arnold, kalahating oras na lang ay hating gabi na, pero siksikan pa rin sa bahaging ito ng Divisoria kung saan mayroong night market. Samantala, Arnold, ipinangako naman ng kapulisan na patuloy raw ang kanilang gagawing monitoring para masigurong hindi na magiging laganap ang bentahan ng mga illegal na paputok dito sa Divisoria. At live mula dito sa Manila, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ang paghihigpit sa mga paputok ay kasunod ng pagkamatay ng isang batang lalaki sa Marikina. Kumain ang biktima ng fishball at kikiam na posibleng nakontamina ng pulbura sa pinaputok niyang piccolo. May saksi exclusive si JP Soriano. Tanging sa mga larawan na lang makikita ang mga ngiti ng masayang si Justine Manjares nang biglang pumanaw nitong Lunes matapos ang 2 araw na pagsusuka. Kwento ng ama, fishball at kikiam daw ang kinain ng 10 taong gulang na si Justine bago magsuka nitong Sabado. Yung anak ko na, saka nag-ano na yung mahirap yung huminga. Yung pagkakuha yung timano, yung anak ko, sumuka na ng ano. Ayon sa mga doktor, pumanaw si Justine dahil sa acute gastroenteritis. Probably food poisoning with coexisting pneumonia. So that could have triggered the demise of the patient. Pero kwento ng kapatid ni Justine, bago raw kumain ng bata, ay nagpaputok daw siya ng piccolo. Pinapaputok pa rin po niya. Sinong niya? Kuya? Opo. Tapos? Tapos bumaba na siya nung ubos na. Tapos bumili po siya ng fishball. Oo. May pulbura po yata yung kamay niya. Pinapatapon ko na po yung paputok, sunod po. Anong paputok yun? Piccolo. Hindi pa malinaw kung nakakain ng pulbura ng paputok si Justine. Pero ayon sa Department of Health, delikado raw ito dahil meron itong lead. Posible rin daw na nakontamina nga ng nakalalasong paputok ang kinain ng bata. It's possible yung piccolo was coincidental, may ginamit lang siya. Nevertheless, the hospital said there's still investigation. There's still mayroon pa investigation to find out what caused the death.
dahil nakalalason at masama rin sa bala. Mahalagang maghugas o hanggat maaari maligo ang sinumang nagpaputok. Kung makalulo naman ng watusi o pulbura ayon sa DOH, huwag piliting masuka at kumain na lang ng puti ng itlog. Agad ding sumangguni sa doktor. Nagsimula na rin ng monitoring ng DOH sa mga biktima ng paputok. 3 na raw ang naputukan ng ipinagbabawal na pikulo. 2 kaso na itala sa Quezon City at 1 sa Maynila. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, isinugot ng 9 na taong gulang na batang lalaki na naputukan sa braso ng pikulo. Isa na rin ang naitalang biktima ng ligaw na bala sa naturang ospital, isang 22 anyos na lalaki. Sa datos ng DOH, halos 1,000 na ang nabiktima na mapaputok sa pagsulubong sa 2010. At sa bilang na yan, pinakamarami ang nadali ng pikulo na isa sa mga ipinagbabawal na paputok ng PNP. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.